Ngayong araw po masama ang pakiramdam ni Mayor kasi kaninang umaga ang dami niyang suka. Tapos binigyan na siya ni Papa Fernan ng asukal pero wala pa rin pagbabago. Tapos ang hinala namin baka mababa yung platelet niya kasi base po sa mga experience namin sa kanila, tingin namin mababa yung platelet ni Mayor. Kaya binigyan siya ni Papa Fernan ng katas ng dahon ng papaya. Pero nung pinainom po siya ng katas ng dahon ng papaya, isinuka niya lang ulit. Kaya naman, nag-decide na kami at hindi rin po siya kumain ng tanghalian. Kaya naman, nag-decide na po kami na dalhin agad sa vet para po maagapan namin. At ayan na nga po, nasa vet na nga po sila. Ang ginagawa po sa kanya ngayon, kinukuha na po siya ng body temperature, kaya po merong nilusot sa kanyang puwitan. 29.6. May lagnat. Ilang beses nagsuka? Kagabi po, kung nakapanood kayo ng live namin, makikita nyo naman po si Mayor kagabi, sobrang sigla niya pa, hindi siya makikitaan ng may sakit. Ganun po talaga siguro yung ating mga par babies. Pag minsan po, nakita natin na sobrang saya nila, tapos bigla-bigla na lang magkakaroon ng sakit na ganyan na hindi natin inaasahan. Kasi kagabi talaga okay na okay si Mayor. Hanggang sa pagtulog namin okay pa rin siya. Siguro po itong mga umaga na, mga alas 6 ng umaga, doon siya nag-start magsuka. Kaya naman ayan, tinest po siya sa parbo. Titingnan po natin kung magpa-positive siya o hindi. Para magpa-positive ka. Kita na ba kung kung kano? Wala pa naman po. Wala pa. Wala pang tulig. 10 minutes pa naman po eh. So, magsusuka lang talaga yung issue natin sa kanya as of now. Walang pagkatae. Wala pa naman. Negative naman siya. Kaya na naman siya sa parbo. Fortunately. May ginaman. May ginaman na yan. Negative ka. Sipin natin, paano nagpapos ng vomiting sa kanya. Anong pagkain ito? Table food. Table food. Normal temp naman. Ay, may lagnat siya. Parbo negative. Tsaka mo. Takot siya. Wala rin naman siya. Ganda kayo ng kapadara rin. Wala naman siyang hinangat recently. Wala naman. Yung mga nilalawang mga bagay tapos bigla na nawawala. Wala naman. Wala kami napansin na nalaro nila. Nangat-ngat. So for ito, hindi rin tayo sa farm. Pag ganito, susuggest ko, mag-CBC na rin tayo sa kanya. Sige Kasi lang. para ma-cover natin yung mga possible na nagpupos sa kanya na vomiting po. Sige lang. Para iwas pag-alala. Sige, baka na lang muna ako ng CBC nito. Yes, ma'am. Wala. Kay Jeff. Bakit yun ang tawag? Pinipilit ng kalikot. Mistake infection, WBC. 17.5, 17 yung normal natin. Though, sa granulocyte na percentage, wala tayong infection. Pero dito kasi sa
sample na nakuha natin sa kanya, yung numbers, 14.4, 12.6, meron po. Ha? Tapos RBC, hemoglobin hematocrit, stable naman, walang problema. Pero papansinin nyo, si platelet ha, medyo mababa, 55 lang. 200 yung stable natin. So, possible nagka-blood parasite po si Mayor po. Tapos, meron siya instances ng pagsusuka. So, for the meantime, hindi tayo makapag-recommended ng oral medication po. Ha? Mostly, i-suggest ko sa inyo, mag-ano mo tayo, subcutaneous fluid therapy until sa magkaroon siya ng ganong kumain. Ha? Pero yun, most likely yung pagsusuko niya dulot siguro yun ng blood parasite. Kasi marami kaming cases ng blood parasitism, nag-manifest as vomiting signs, tapos meron ding mga tawag dito, yung diarrhea. So parang ano rin, yung typical na signs ng mga sakit po. Pero bibigyan ng antibiotics just to treat this condition. Tapos siguro after a week magkakaroon tayo. Mag-recheck tayo ng dugo niya, ha? Okay. Sige. Okay. Treat as ano mo na siya, blood parasite po, ha? Ano isa-subcue siya? O... Yes po. Okay. Sige. Ano tayo? Doxia ba yun? Hindi dito mo sila. Dahil negative po si Mayor sa parvo test kit na ginawa sa kanya, tapos nakita naman po sa CBC test niya na mababa yung kanyang platelet, kinonsider na po ng vet na baka early kaya yung kanyang sakit, kaya bumaba yung platelet niya at nagsusuka siya. Ngayon po, observation si Mayor ng ilang araw. Sa ngayon, ang ginagawa po sa kanya ay subcutaneous therapy water. Ayan po yung tinatawag na sub-Q. Kumbaga, imbis po na makonfine siya sa vet clinic, ayan na lang po yung ginagawa. Tapos bukas, ibabalik ulit siya ni Papa Fernan para another check-up, another sub-Q ang gagawin sa kanya. Ngayon po, baka merong magtataka kung bakit may ehrlichia si Mayor. Gayong sinasabi namin na naka-next guard sila. Kasi po hindi maiiwasan sa tulad po namin na oo nga po naka-next guard yung aming mga par babies, pero pagdating sa labas ng bahay, may mga par babies, may mga cat babies na hindi naka-next guard. Siguro po ayun yung nagdadala ng ano sa kanila. Kumbaga nahawa po sila, lalo na't yung ibang mga tuta, ibang mga pusa, lagi po nasa pintuan namin, lalo na pag oras ng kainan. Siguro po dun sila nahahawa. Kaya hindi po talaga maiwasan. Hello po ulit mga Kabarak family. Ngayon po pauwi na po kami ni Mayor. Yun nga po dahil sa biglaan po na pagsusuka niya tsaka walang ganang kumain, dinala ko siya dito sa bed para malaman natin kung ano yung kanyang sakit. And na-test naman siya ng parvo, pero negative naman siya sa parvo. Tapos nung na-CBC siya, yan tsaka nalaman na mababa yung kanyang platelet. Pero bukod doon, wala namang ibang nakitang sakit. Kaya ang ginawa muna sa kanya ngayon, sinabki muna siya para maiwasan yung kahit hindi siya pakainin, tsaka kahit para maiwasan din yung pagsusuka niya, kasi isa yun sa dahilan ng kaya dinala namin siya dito. Dinala ko siya dito kasi yun, nagsusuka tsaka wala siyang gana kumain. Kaya yan, ngayon po pauwi na kami ni Mayor dahil tapos na naman po yung kanyang sub-Q. Kaya yan, babalik na lang po ulit kami bukas for 3 days na sub-Q na gagawin sa kanya. Sana maging okay na siya at sana bumalik na yung kanyang platelet at ganang kumain. Pag bumalik na yung ganang niya kumain ulit, yan, malaking possible na gumaling na si Mayor. Na kami po pauwi na. Salamat sa lahat.